Ma'am Paboyd. Para nasa drive-thru ako ah. Okay lang ba? Pwede ba natin palakpakan yung tech team? Yeah. Yung kung bakit din nag-improve yung music natin, yan. Kudos sa ating worship team, sa tech. Gusto niyo ba yung sounds natin? Amen? Amen. Ito, mag-practice lang ako ng ganito kasi para sa, pwede na tayo sa covered court. Amen. Praise God. February 1, ngayon no? February 1. Yan po. Umpisahan ko na. Pagpasensya niyo na po ako, hindi ako masyado sanay. Medyo hindi pa ako sanay, ha? Rinig yung hinga ko, ha? Hindi ko siya may lalayo. Ayan. I just want to start with this praise na Kingdom of God is an open door. Amen? The Kingdom of God is an open door. Bukas palad ng Panginoon sa mga nais lumapit sa Kanya. Sa kinukulang ng karunungan, siya ay libreng nagbibigay, walang bayad. At sa Revelations chapter 3, verse 17, you say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched. Ibig sabihin, wasak ka, patapon ka. Pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Yan. Revelations chapter 3, verse 17 to 19. Nagpapakita na ang tunay na kayamanan ay kay Jesus lang matatagpuan. Kung tayo napapagod, binubuksan din ng Panginoon ng kanyang pahingahan. Come unto me, all you are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Minsan pagka gumagala tayo, nagre-relax tayo, pag uwi natin, pagod tayo eh. Di ba? Meron, pag holiday, namundok, sa halip na makapag-rest day, pinagod ang sarili. May mga rest na kung katawan lang yung kailangang i-rest, kayang ibigay yun ng tulog, ng pahinga, may pagkain. Pero kung kaluluwa mo yung pagod, kung kaluluwa mo yung nangihina, hindi yan kayang ibigay ng tulog. Ang makakapagbigay lamang ng kapayapaan, ng kapahingaan ay ang ating Panginoon. Again, the kingdom of God is an open door. Sa lahat ng papasok, sa lahat ng mananampalataya, wala siyang tinatakwil kahit sino man. So umaga pong ito, I am very excited to share to you ang ating pag-aaralan. Of course, ito po ay tungkol sa pag-ibig. Pero yung anyo na pag-ibig na hindi natin kadalasang napag-uusapan. Kaya hamon sa umaga pong ito, ihanda natin ang ating puso sa pakikinig ng kanyang salita. Because baka once ko lang itong masishare sa pulpit na ito. Kung tutulutin ng Panginoon. Kaya maaari po ba tayong tumayo? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ni Pedro. Unang Pedro, chapter 3, verse 8. Yan. Love is living in harmony. Love is living in harmony. Sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 8, finally, hingi na lang ako ng tulong later ate sa mga MBB Tagalog. Pero ang hawak ko ngayon po is NIV na 1984 version. Finally,
all of you live in harmony with one another. Be sympathetic, love as brothers, be compassionate, and humble. Yung isa pang verse natin, natagpuan sa Colossians chapter 3, verse 14. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let us pray. Hallelujah, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na mapuri ka, masamba, madakila, makapag-enjoy sa iyong banal na presensya. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pag-asa, ng may hopefulness, na itong aming pag-aaralan ay lubos naming maunawaan. Buksan mo, Panginoon, hindi lamang po ang durungawan ng langit, pero ang durungawan at pintuan ng aming mga puso, ang tarangkahan ng aming mga puso, so that we welcome you, O King of Kings. So that we learn from you, O good teacher. Through your Holy Spirit, O God, may you enable us na yung mga fruit na tinanim mo sa aming, yung mga seed na tinanim mo sa aming mga puso, Panginoon, ay mamunga na mabungang mabunga. And as we do it, Panginoon, lumagunawa kami sa pag-ibig, pagkakilala pa sa iyo, at pag-ibig rin po sa mga kapatid. Maraming po salamat, aming Diyos. We are excited sa mga bagay na nais mo ituro sa oras na to. Because, O God, ikaw ay good God. Ikaw ay good Father. Nagbibigay ka ng good gifts para sa amin. And actually, surprises para sa amin. We thank you. We love you. In Jesus' name, we pray. Amen. Makakupo po ng pumapalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Love is harmony. No? Love is living in harmony. Pag sinabing harmony, ito po mga kapatid yung nagkakaukol ang lahat ng bagay. Actually, harmony is not just unity. Maganda ang unity. Maka-Diyos ang unity. Pero harmony is different from unity. Though they are the same side of, different side of the same coin. Harmony, punta tayo sa music. Pag sinabing harmony, ano ibig sabihin? Pagka tinugtog ni Kuya Dan yung E major, dapat E major din si Kuya Dave, E major din si Kuya Kervin, halimbawa siya sa bass. Dapat pare-parehas, may harmony. At yung kumakanta, key of E rin dapat. Ibig sabihin, they are one in mind. Pagka may harmony ng isang musika, magandang pakinggan. Tama po ba? Pero pag sama-samahin natin, yung lahat ng pinakamagagaling na musikero sa buong mundo, tas bigyan mo sila ng iba't ibang chords, at pinatugtog mo sila ng iba't ibang kanta, walang harmoning makikita. Walang ganda ang musika. Kahit gaano pa, let's say, kagaling yung musikero, or gaano man kamahal yung instrument na kanyang tinutugtog. Kaya, to seek or to live in harmony is to live in love. Pero, hindi naman ibig sabihin na living in harmony is absence na ng conflict. Ibig sabihin nito, kahit may conflict or may challenges, you seek harmony pa rin. You seek unity pa rin. Hindi mo sinisik yung destruction ng kapwa mo. Hindi mo sinisik yung ikakasira ng pamilya mo or ng mahal mo sa buhay. Love is living in harmony. Again, sabi ko nga po mga kapatid, ito yung klase ng love na hindi natin madalas pag-usapan. And maya-maya, okay lang ba mang-real talk si Pastor mamaya? Okay lang po. Yun. Yun po ang isa nating pag-uusapan. Actually, itong word na love and harmony, sa same context, ay makikita natin sa dalawang verses. Yun yung binasa natin kanina, 1 Peter chapter 3 verse 8 and Colossians chapter 3 verse 4. And kung bubuklatin niyo po yung ating mga Bible, ito po ay pumapatungkol. It always pertains to relationships. Sabihin natin, relationships. Pagka pinag-uusapan yung love and harmony, I was amazed. Na ang pinapatungkulan pala nito ay relationship. No? And sa mga verses na to, try niyong ibuklat to. 1 Peter chapter 3 verse 8, may kita niyo dyan yung
relationship na mag-asawa, yung relationship ng citizen sa authorities. Sa Colossians chapter 3, makikita nyo rin dito yung relationship ng mga kapwa Kristiyano, brethren, mga magkakapatid. So it's all about relationship. Ito'y tungkol sa ating relationship sa work natin. Paano ba natin ituring yung trabaho natin? Sa context po na ito, bilang isang slave, paano mo ituring yung master mo? No? Yung relationship mo sa Panginoon, yung relationship mo sa asawa. No? We will talk about love and it is being in perfect harmony. Pag sinabing harmony, harmonious, nagkakaisa, hindi gulo-gulo, masarap pakinggan. Yun po ang ating pag-uusapan po sa oras na to. Love is living in harmony. Why love is living in harmony? Tatlong bagay, mga mahal ko kapatid. Bakit nga ba ang pag-ibig ay pamumuhay ng may kaayusan or may pakikiisa? No? Unang dahilan, because our God is a God of order. Wait lang. Ayan. Okay. So, unang dahilan po, mga kapatid, ang pag-ibig ay pamumuhay ng may kaayusan sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Amen po ba? Pag sinabi po palang harmony, hindi lang po ito, okay mga bata. Ang ganda rito. Sige. Okay, pag sinabi po na living in harmony, hindi lang po ito yung pamumuhay ng may pagkakaisa. Ito rin po yung pamumuhay ng may kaayusan. Pag sinabing pamumuhay ng may kaayusan, pag sinabing ABCD, hindi dapat EBCDA. Dapat may tamang order because God is God of order. And naalala ko, sabi sa elementary, diba? Cleanliness is next to godliness. I see the point right now. Because God is God of order. Cleanliness is next to godliness. Now, because God is God of order. Yung konteksto po nito, may kita natin sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, ito po yung kaayusan sa iglesia. Na pagka pumunta sa church, tapos may nagpa-prophesy, may nag-speaking in tongues, ayaw ng Lord ng labo-labo. Gusto niya kung may nag-speaking in tongues, tatahimik muna yung iba. At pag may nag-speaking tongues, 2, max na yung 1 to 3, max na yung 3. Pero ang konteksto sa kanila kasi pag nagtitipon yan, daan-daan yan eh. So sa atin, kung umaten sa prayer meeting, 10 or less than that, isa lang dapat yung mag-speaking in tongues. Especially kung nakaangat na angat siya. Pag may nag-speaking in tongues, makinig, i-interpret, ipag-pray, send yung interpretation. So, meron siyang pagkakaayos. Ayaw ng Lord ng labo-labo, lahok-lahok. No? Because our God is a God of order. Siya ay Diyos ng kaayusan. Siya ay Diyos ng kaayusan. Kung paanong nilikha muna ni Lord yung garden bago yung tao, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Isipin nyo, kung nilikha agad ni Lord ang tao, saan niya ilalagay yung tao? Lalangoy-langoy siya? Doon sa walang formang hugi, o walang formang mundo? Di ba? May order. Kaya si Lord, meron din siyang panahon ng pamamahinga. Si Lord, hindi siya nagmamadali. Lagi siyang nasa order, nasa ayos siya. So, yun po ibig sabihin ng living in harmony. No? Ibig sabihin, ng harmony. Nasa tamang ayos siya. Hindi lang po siya nasa unity. Gusto kong makuha niyo po yung point na yun. Amen po ba? Clear po ba tayo doon? So, being in harmony is nasa tama siyang ayos. Okay. That's the first reason. Also, there are sequence, instruction, and pagkakasunod-sunod. There should be a correct order. No? There should be a correct order. For example po, sa kabanantipan, nung nire-ready po yung daong kabanal-banalan, kailangan yung langis nung lampara ay olive oil. Bakit? May dahilan kung bakit olive oil. Kasi, hindi siya mabaho. Wala siyang mangingitim sa ilong ng mga punong serdote pag umuusok yung lampara.
olive oil. May tamang sukat yung pakpak ng mga anghel na nakakover sa Ark of Covenant. Perfect harmony. God is God of order. No? Hindi. Baka naisip ng mga kabataan, God is God of order dahil maraming utos. Hindi po. Pag sinabing order, nasa ayos. Amen. Ikalawa po, because it is good and pleasant to live in harmony or unity. Love is living in harmony sapagkat napakagandang pagmasdan ang mga magkakapatid ay sama-sama at nagkakaisa. Amen po. Bukulatin nga po natin yan. Psalm 133. Sa English, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Napakaligaya at kahangahangang pagmasdan sa ating pagmasid ang nagkakaisa at lagi sama-samang na magkakapatid. Alam niyo po, sabi sa John chapter 13, love one another so the world may know that you are my disciples. Alam niyo po, mga mahal ko kapatid, kung tayo pong bayan ng Diyos ay nagkakaisa lamang, hindi na natin kailangang mag-preach ng maraming preaching. Mag-post ng maraming post. Dito sa maliit na kwarto na to, kung tayo po ay may perfect unity in Christ, makikita na po ng nakapaligid sa ating mga kapitbahay natin, na komunidad natin na mga disipulo to ni Kristo. But in contrast, kung it is good and pleasant to live in harmony, napakagandang pagmasdan, it is destructive, unpleasant to see pag ang mga kapatid nag-aaway-away. Pag walang harmony amongst the brethren. Alam niyo po, ang sabi I believe ni Pedro, kung kayo'y magkakagatan, mauubos kayo. Ang may role lang po, ang mahilig lang po kumagat, si Satanas lang po ang mahilig kumagat. Tanong, saan kayo nakakita ng tupa na kumakagat ng kapwa tupa? Kailan pa naging carnivore ang tupa? Kung tayo magkakagatan, maubos tayo, sabi po ni Pedro. Kaya niya po yung sinulat kasi nangyayari po yun at posible rin po ang mangyari sa panahon po natin. So ang kumakagat lang po, yun lang po yung mga asang lobo, mga leon na umaatungal. Pero ang tupa, maamo. Ang tupa may flock, sama-sama. Kay gandang pagmasdan. Kaya nga po mga mahal ko kapatid, nung time na nagkaroon po ng pandemic, medyo lumamlam po yung pag-ibig eh. Hindi lang po sa atin, pero I believe even sa ibang churches. Kasi bago mo kamayan yung kapatid, titingnan mo, nag-alcohol kaya to? Baka sumingat to dun sa likod. Di ba? Nabawasan yung pagiging, yung love, yung humanity kasi iniisip mo, uy, baka umuubo to, may karga to, etc. Pero ngayon, di ba? Ayun, makakabeso ka na, makakayapos ka na, makapagkamay ka na. Pagka ganun yung mga magkakapatid, para ka nagkakaroon na idea kung ano ba yung makikita mo sa heaven. Di ba? Nagyaka pa, nagmamahalan. Nagkakaroon na ng idea if we are living in perfect harmony or unity. Sabi, sa verse 2, doon tayo ate ulit sa 133. Tingnan natin yung harmony rito Sige, akyat. Okay. Langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis. Sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umaagos ito, nababasa pati ang suot na damit. May order din. Paano po ba ginagawa yung anointing? Ginagawa yung anointing sa pagbubuhos sa ulo. Mula sa ulo ni Aaron, ito'y bababa sa kanyang balbas at bababa sa kanyang damit hanggang sa laylayan ng damit. Order pa rin. So yung anointing ng Lord, yung blessing ng Lord sa simbahan, sa bayan, tuloy-tuloy. Amen po ba? Are you with me? Yan po ang blessing ng living in perfect unity or living in harmony. Mula sa ulo ni Aaron, ito'y agos sa kanyang balbas, sa kanyang sleeve at hanggang sa laylayan ng kanyang damit. Tuloy-tuloy po yung blessing pag may perfect order or perfect harmony. O isipin nyo, binuhusan or inanoint si Aaron dito sa baba. Paano aakit yung sa kanyang ulo? Hindi yun aakit sa kanyang ulo. Again, harmony is hindi lang yung unity or sama-sama. It should be in perfect, correct order. Amen. Ikatlo po,
Oh, sige, yung 3. Ang ganda rin nito. Tingnan po natin. Kanina, tinulad sa langis ng olibo. Katulad din pala nito ay hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Ito pong bundok ng Hermon, yung hamog po, nagmumula po yung sa Hermon, pababa po yan sa lapag. Bakit magkakaroon ng moist sa disyerto? Bakit magkakaroon ng moist? Wala pong moist doon. Magkakaroon niya ng moist mula sa hamog sa umaga, sa bundok na Hermon, habok na dumidilig sa dakong maburol, sa bundok sa lugar na nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili. So mula sa bundok, bumababa yan. At I remember sa Batangas, may malapit na bundok doon. At yung Batangas, sa kanila, doon sa Padre Garcia, sa probinsya nila Michelle, hindi mataas yung lugar doon. Patag lang po yun. Palayan lang. Pero sa tapat mo nila may bundok. I believe kung bakit sobrang lamig doon at grabe yung mga hamog is dahil din sa bundok. So, perfect harmony, perfect unity, correct order. Ikatlo, why love is living in harmony? Because God has a perfect, harmonious design for everything. Because, tingnan natin sa Ecclesiastes 3 verse 11. Inaangkop niya lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Yan. Sa English po, God made everything beautiful in its time. God made everything beautiful in its time. Tignan mo nga yung katabi mo. Baka kaya hindi pa siya beautiful, hindi pa niya time. Sorry po. Just kidding. Ibig ko po sabihin, even yung mga bagay na sa tingin natin walang pakinabang, yung mga bagay na sa tingin natin masakit, ayaw natin tanggapin, may igaganda yan sa tamang panahon. Pag-usapan natin, kamatayan, death. Pastor, ano pong maganda sa kamatayan? Kapatid, maganda ang kamatayan sa takdang panahon. Alam niyo po ba, hindi dadami ang mga puno kung hindi namamatay muna ang puno. Hindi dadami ang mga puno kung hindi mo na malalaglag ang bunga sa lupa. Sa pag-umpisa ng kamatayan, umuusbong ang bagong buhay. Sa kamatayan ng bituin, pag nagsusupernova, ito po'y nanganganak pa ng ibang bituin, mga dwarf stars, pag namamatay ang bituin. At pagka nakita po natin tinatawag na supernova, sobrang ganda po niyan tignan pag namamatay po yan. Lahat ng bagay ay maganda sa takda nitong panahon. God has a perfect, harmonious design for everything. Kaya, mga mahal ko kapatid, marriage is beautiful. But it should be in perfect time. It should be in perfect time. Hindi mo siya kailangang madaliin dahil sa peer pressure. Hindi mo rin siya kailangan din sobrang i-delay. Or, ito yung masama, binabago mo yung order. O, mag-aasawa ka na, saka na yung kasal. Nakikita nyo, walang harmony? O, ano muna, nagsama, nag-live-in, nag-anak, saka kinasal. O, walang order doon. Ito ang aking... And gusto ko rin siguro sabihin sa mga estudyante, pinapag-aral kayo pero ayaw nyo mag-aral na mabuti. Darating yung time, magtatrabaho kayo. Pag tayo pumasok sa panahon na magtatrabaho, hindi natitigil yung pagtatrabaho. Agree po ba yung mga magulang? Wala nang tigil ang pagtatrabaho. Yung mga pumapadyak dyan, di ba, na-excite kayong pumadyak or magkamotor or bike. Pag kaya nag-adulting kayo, tuloy-tuloy na yan. Congrats! Kami nga 30 na ngayong taon 30 na walang makapigil Tatalo na sa kalendaryo Kaya, sundin po natin yung perfect timing, perfect harmony ni Lord. Amen po ba? Kung kukuha po tayo ng wisdom sa Word of God, makikita natin na merong tamang oras sa bawat panahon. God blesses the right design. Can you read it with me? Tingnan natin. Okay lang, sabay-sabay nating basahin. God blesses the right design. God
blesses the right design. Sobrang ano sa akin nito, sobrang breakthrough para sa buhay ko. Para sa buhay ko. God blesses the right design. God blesses what you build. The right design. Halimbawa, hindi muna ako magpapakalalim. Noah's Ark. Noah's Ark. May tamang kahoy na gagamitin, may tamang sukat, may tamang bilang ng kwarto, may tamang palapag. And ang nakakamangha doon, napakalaki ng arko, pero isang bintana, isang pintuan lang. Bakit? And gumawa ka ng arko, walang manibela. Pinagawa ni Lord yung arko ng walang manibela. Kung ako yung marunong magtayo, well, si Noah, I believe, he is a master, craftsman. Amen po ba? Hindi niya mabibuild ng hindi siya master, craftsman. Magtatanong ako kung master craftsman ako na, Panginoon, magtatayo ako ng arko, walang katig, walang layag, walang manibela, walang ganon sa likod. At ito pa yung matindi. Panginoon, pinagtatayo mo ako ng arko sa bundok. Sige, ano yun? May lalamove ba ng ano yan? Papunta sa dagat? All those questions. But God blesses the right design. Nung sinunod niya yung lahat ng specifications, gagamitin kahoy, yung time, ang tagal niya po yung ginawa, 120 years po niya yung ginawa. And yung arko po niya, kitang-kita po na lahat ng tao yan. Kaya nga nasa bundok yung arko eh. Diba? Isipin nyo, may arko sa sa Antipolo. Sa taas, kita nyo yun. Okay. After 120 years, it proved that God blesses the right design. Dahil sumunod si Noah dun sa specifications, umulan. No? Bumagyo, nag-spring up yung mga tubig sa lupa. Hindi nasira ang arko. Nakatagal siya, lumutang-lutang, hanggang umabot sa bundok ng Ararat. Meron din sa Temple of Solomon, sa 1 Kings 8:9-11, God bless the right design. Sa pagtatayo po ng templo, may specifications si Lord na binigay niya na blueprint mula kay Haring David. Dinownload niya kay Haring David, pina-execute kay Haring Solomon. Kasi gusto sana ni Haring David na siya yung magtatayo ng templo, pero sabi niya, David, nasa puso mo yan, maganda yan, pero yung kamay mo puno ng dugo. Huwag ka mag-alala, anak mo yung magtatayo. At tinupad din ng Panginoon. God bless the right design. And sa 1 Kings, chapter 18:34, may rema dito, napakagandang rema po. 1 Kings chapter 18, tignan po natin please. Chapter 18, ito po yung contest in the Mount Carmel. Contest in the Mount Carmel. 18 verse 34. Yan. Ito na yung, alam naman po natin nangyari, di ba? Na tutuloy-tuloy natin yan na, read full chapter po tayo. Na nagkahamunan na si Elias or Elijah at yung mga propeta ni Baal, no? Sa Mount Carmel, kung kanino yung handog na tinupok ng Diyos nila, sila yung totoong Diyos. Diyos nila yung totoong at dapat sambahin. No? So this is Yahweh versus Baal. Elijah versus 400 prophets of Baal. Yan natin. Taas tayo. Taas tayo. Okay. Okay. So ito na po yung nangyari. Naglaslas yung mga propeta, sumayaw-sayaw sila. Sabi pa ni Elias, lakas-lakasan nyo pa, baka tulog o kaya namamasyal yung Diyos nyo. O kaya nakaidlip. Eh di, wala pa rin. Napausa sila. Ngayon, si Elijah naman yung gumawa. So ang ginawa niya, ayan, nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, nagsilapit lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato. Katulas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel.
Wow, pwede na pala ako rito eh. Yan. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng 12 na bato at ginawa niyang altar. So, 12 na bato. Tinayo niya yan para maging altar. Isipin niyo, riprap or something. Okay. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. So, ano siya? From that dambana, kumuha siya ng kanal sa palibot. Clear ba? Okay. 33, silansa niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Okay. So, ginawa, kumuha siya ng kahoy, nilagay sa ibabaw ng dambana, kinatay yung toro, at pagkatapos, ilan daw ang ibubuhos? 4 na bangang tubig. Okay? 4. At ilang beses daw, buhusan pa ninyo, sinabi, buhusan nga nila, at isa pang buhos. Bali, ilang beses binuhos? 3 beses. So, ito, umagos ng tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. So, umabot sa kanal, tingnan natin, 36. Magpipray na siya dyan, I believe. Okay, sige. Before that. So, ano po yung perfect design dito that God blessed? Una, you have 12 stones pertaining to the 12 tribes of Israel. Meron din po ritong 12 seya. No? Sa English translation, naglagay si Elias ng binhi sa paligid ng kanal. So yung kanal ay, yung binhi na nilagay doon is 2 seya na sa modern weighing scale ngayon is 11 to 13 kilo of seed. So yung conservative na bilang is 11 kilo, yung advanced na bilang is 11, so ang safe na bilang is 12 kilo. Ilan nga ulit? 12 ulit. 12 ulit. Okay, 12 kilo na mga binhi. Next, taas tayo? Ilang bangang tubig? 4 na bangang tubig. Ilang beses inulit? Ilan yun? 4 times 3. 12. 12 na bangang tubig. At saka umagos. Alam na po natin ang next na nangyari. Nag-pray siya. Pinakita ng Diyos ang kanyang gilas. Pinakita niya siyang tunay na Diyos. Tinupok niya yung handog, pero dinilaan lang yung tubig. Isipin niyo yun. Dinilaan yung tubig. All in all, 12 stones, 12 kilo ng binhi, at 12 jars ng tubig. God's perfect design. God blesses the right design. However, enemy of God destroys God's design. Tingnan natin. Yan naman ang role ni Satanas. Ang role ni Lord, mag-build, mag-create. God is a creator. God is a builder. No? Pero, ang goal ng kaaway is destroy God's design. Actually, sabi nga po sa John chapter 10, ano sabi? Naparito ang kaaway upang pumatay, magnakaw, mangwasak. Yung pala. Sinisira niya yung plano ng Diyos. Yung design ng Diyos, ginugulo niya. Saan po natin yan unang nakita? Una po natin nakita yung paninira ng kaaway ng Diyos sa design ng Diyos through the Tower of Babel. Anong ginawa ng mga tao? Sabi ng mga tao noon, gumawa tayo ng isang tore na sa ubod ng taas ay para maabot natin ng Diyos. Pero alam niyo po ba may isa pang purpose yan? Ang isa pang purpose niyan, para kahit lumayo man sila ng lugar, alam nila kung saan sila, babalik at magkakasama pa rin sila. That defeats the purpose of God. When God said, kay Eva at Adan na magpakarami kayo, punuin nyo ng inyong binhi ang daigdig. So, sinisira nila yung design. So, nung time po na yon, meron pong iisang lengguwahe ang mga tao. Pwede silang maging sobrang lakas, pwede pang mas maging destructive. No? Kaya si Lord,
guguluhin ko rin yung ginulo niyo sa akin. Yung katabi mo, kinakamusta mo pa, biglang iba na yung salita. Tapos nag-group-group yung mga pare-parehasang salita, bumuo silang sarili nilang bansa. Ano pa yung sinisira ng kaaway ng Diyos na design? Sinisira pa ng kaaway ng Diyos yung design ng identity ng tao. Sa sexuality na lang. Di ba? Ginugulo yung marriage. Ginugulo yung identity na, transgender ka. Ibig sabihin, lalaki ka pero babae yung nasa loob mo. Okay lang yan. You are beautiful for who you are. Be yourself. Love yourself. Mga mahal ko kapatid, pakiusap. Pakiusap. Huwag po tayong magpapa-expose sa mga ganyan. Love is not just love. Sinasabi, love is love. Love without truth is what? Is a lie. Love without truth, without correct judgment, without self-control, is what? Is lust. So ang love is not just a feeling. Love is based on truth. Kaya super powerful po ang love kasi it is based on truth. Kaya dakila sa lahat ang love kasi it is based on truth. Sinisira po yan ng ito, sa tinanong yung AI. Sabi, if ikaw ang devil, paano mo sisirain ang susunod na henerasyon? Pakinggan niyo na ba yun? No? If I am the devil, uumpisa kong atakihin yung identity. Mag-uumpisa ako sa mga bata. Itatap ko yung mga media, yung marketing, yung internet, yung social media. Lalawakan ko yung distribution ko sa music. Magbibigay ako ng idea sa kanila na aatake sa original na identity na binigay sa kanila ni Lord. Alam niyo po, sa panahon ngayon, pag sinasabi, hindi ka pa rin naniniwala sa na pwedeng mag-holding hands lalaki sa lalaki, babae sa babae. Marami ba ang ganyan sa school ngayon? Nakakita lang ako sa mga mall, sa BGC, ang dami, mga nag-holding hands, mga lalaki. Alam na naman natin na sila yung magkarelasyon. Ang sasabihin sa atin, 2026 na, hindi ka pa rin naniniwala dyan? Di ba? Parang as if yung truth kailangang mabend sa reality na gustong paniwalaan ng mga tao. Truth is truth. If you have different truth, that is your opinion. You can have your opinion, paniniwala niyo sa pag-aasawa. Halimbawa, paniniwala nga, mga celebrity, social media, sinasabi, yung kasal, papel lang yan. Kaya sabi nila, mas okay na mag-live-in ka para makilala mo kung sino ba yung taong yun. Makita mo yung compatibility nyo, and etc. And that poses several problems. Yung mga ganong culture, option talaga sa kanila yung divorce. No? Option sa kanila yung divorce. But for us, sabi sa salita ng Diyos, ang pinag-isa ng Diyos huwag paghiwalay ng tao. And love should be done in order. Amen. Courtship muna, ligawan muna. Alam niyo po ba kung bakit kailangang mag-live-in ng mga sorry ulit, sabi ko nga po, baka may nag-disclaimer ako kanina, di ba? If it's done kaya mas ginagawa nila yun kasi hindi lang nagawa ng maayos yung ligawan stage. Kasi yung courtship stage, yan po yung panahon na dapat kilalanin mo talaga yung tao. Though hindi mo na makikilala 100%, pero if you're doing it right, magkakaroon ka ng wisdom sa next step mo. Okay. So, my question, which part in your life needs harmony? Which part or aspect in your life needs correct order? Bakit natin kailangan sagutin tong tanong na to? Because kung wala ang harmony, wala ang blessing ni Lord. Ulitin ko, kung wala ang harmony, wala ang blessing ni Lord. O doon na lang tayo ulit sa
example kay Aaron, mula sa ulo ni Aaron, aagos sa balbas, sa kanyang sleeve, at sa laylayan. Correct order. Pag wala ang harmony or correct order, wala po ang blessing ni Lord. Yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. Pwede mo siyang i-apply sa lahat ng part ng life mo. But this is the principle sa salita ng Diyos na hindi natin pwedeng isang tabi. So, what should be the harmony in a Christian life? Or how harmony looks like in the life of a Christian? Eto na. Actually, last main point na to, but I have at least 10 sub-points. Nandiyan pa ba kayo? Ready pa kayo? Amen. Amen. Praise God, praise God. Hindi ito something na laging naituturo po sa simbahan. And even ako, hindi ito yung masabi kong expertise ko, but God teach it to us dahil ito yung tamang panahon. Kasi hindi po tayo pwedeng, before I go, hindi po tayo pwedeng magmahal ng walang kaayusan. Amen po ba? Hindi pwede. Pakiusap. Paano tatakbo ang tren kung mauuna ang bagon kaysa ang tren? Ulitin ko, hindi po tayo pwedeng magmahal ng walang tamang ayos. Kung emotional lagi magdadrive, kala mo sobrang galing mo magmahal, yung pala, na mamanipulate mo na yung tao. Nakokontrol mo na pala siya. Nahawakan mo na siya sa leeg. Kala mo, sobrang galing mo magmahal. Nasakal na pala yung tao. Ang love, hindi dapat siya pounded into emotion. It should be pounded in truth. Correct order. Once again, mga mahal ko kapatid. Okay. Magbababad tayo sa 1 Peter chapter 3, which is yung ating main text. 1 Peter chapter 3 tells us kung ano nga ba yung harmony sa Christian life. Ano po ba yung dapat makita sa atin? 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi po rito, "But in your hearts, set apart Christ as Lord." Revere in your heart, Christ is Lord. Yan pa ang pinakauna, number 1, primary, sa harmony, order, sequence in our lives. Revere Christ as Lord in your life. Christ is Lord. Yan ang una. Kilalanin mo ang Panginoon, Jesus, ang Panginoong Jesus bilang Panginoon. Hindi lang tagapagligtas, pero bilang Panginoon. Pag Panginoon, siya yung master mo. Siya yung may-ari ng buhay mo. Siya yung may-ari lahat ng bagay. Siya yung masusunod. Revere Christ is Lord in your heart. Paupuin mo po siya sa trono ng puso mo. Siya ang Panginoon. Malinaw po ba sa atin to? Before we go forward sa lahat ng to, revere in your heart. Set apart Christ is Lord in your life. And I just want to tell you mga kapatid, we will focus on 1 Peter chapter 3. Kaya wala tayong problema sa konteksto nito. Sobrang straightforward yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Ang nagsulat si Pedro, ito po ay sulat ng pastor. Ulitin ko, ang nagsulat ay si Pedro. Ito'y sulat ng pastor para sa kanyang mga tupang inaalagaan. Ito'y puno ng pagmamahal. Yung po ang unang kailangang mangyari. Revere Christ as Lord in your life. Why? Why? Because Christ is the head. Christ is the very fiber of our life. Without Him, we are nothing. Sa Colossians 1:17 to 19, tingnan nga po natin. Pwede ko rin mapuklat naman dito. Colossians. Ayan. Siya ang una sa lahat. At ang buong sansinukob, ibig sabihin, the whole universe, ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Wow! Kaya pala, yung sakto lang yung ikot ng mga stars, ng mga planeta. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan. Ito, minarapat ng Diyos Ama na ang buo kalikasan ng Diyos Ama ay manatili sa anak. The very essence of the Father is in the Son.
Because of that, revere in our hearts, set apart in our hearts that Jesus Christ is Lord. Lord of Lord, King of Kings. Kasi lahat na nga sa Kanya na siya nang umpisa, siya na yung wakas, siya yung nagme-maintain. Ano pa, saan pa tayo lugar? Ano pa yung ikikip mo sa sarili mo? Lord, sa akin tong kwarto na to ng buhay ko, I had that dream dati. Merong 4 na kwarto, masukal. Sa huling kwarto, may ilaw, may narinig akong musika na hindi ko pa narinig buong buhay ko. Pinilit kong tandaan yung musika, nagising ako, hindi ko natandaan. Pero sinabi sa ng Panginoon, yan ang puso ng tao. May 4 bulbs. May 4 rooms. Yung pala ibig sabihin, may 4 rooms. Tapos yung napasok ko na puso na yun, masukal. May musika, may ilaw, pero mahina lamang. Huwag pong maging ganun ang ating puso. Huwag tayo mag-keep. Isipin natin, si Lord, nilagay mo sa pinakasulok ng puso natin. Panginoon, dyan ka lang. Lord, tinanggap naman na kita sa puso ko, pero Lord, dyan ka lang. May mga bahagi ng buhay ko na huwag mong gagalawin. Akin tong 3 kwarto, sa iyo yung 1 kwarto. Lord, ano tayo, salitan tayo, renta tayo sa isang buong kwarto na to. Is it enough for the King of Kings, for the Lord of Lords, to reside sa corner ng heart mo while He is King? He should be Lord. Siya dapat ang una. Ang ganda ng pagkakasabi. Siya ang una. Siya ang simula. Siya nagme-maintain. Siya ang wakas. Revere in your heart. Jesus is Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pag naunawaan natin itong katotohanan na to, hindi na tayo masasaktan sa mga next natin mapapakinggan. Madali nang makinig, sumunod, magpasakop. Hallelujah. Hallelujah. Lord, fix our lordship of you. Ayusin mo, Lord, ang aming pananaw tungkol sa pagiging Panginoon mo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Una, wives to their own husband. Ito na. Wives to their own husband. 1 Peter 3, 1-6. Wives, in the same way, be submissive to your husbands. So that if any of them do not believe the word, they may be won over. Kung hindi raw mananampalataya, sila rin daw ay makakilala without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives. Wives, submit to your own husband. Ito yung madalas ko nakikita. Reels, TikTok, mga posts. Pag may isang Christian page na nag-post ng wives, submit to your own husband, buksan nyo yung comment. Ito yung sinasabi, magsasubmit ako kung kasabit-sabit siya. Gagalangin ko siya kung kagalang-galang siya. Alam niyo po ba ang kontekstong tinutukoy dito? Hindi Kristiyano yung husband. And you are ought to submit to your own husband. Again, I just have to tell this mga kapatid dahil we are bringing up harmony in church. Hindi lang po sa church pero sa family din. Amen. So wives, submit to your own husband. Opo, kahit hindi sila kasabit-submit. Kahit hindi po sila kagalang-galang, submit pa rin sa kanila. Galangin mo pa rin sila. Sa 1 Peter chapter 2, verse 18-19, sabi rito, slaves, submit to yourselves to your master with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. Isipin nyo to, ang sinasabi sa alipin, galangin mo, buong puso mo sundin yung master mo, oo, kahit masama ang ugali, kahit sinasaktan ka. Kung yung slave pinapasunod sa master, paano pa kaya ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Are you getting my point? Ibig ko po sabihin, higit pong matimbang ang pagmamahalan, ang covenant ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Kaya opo, kahit di sila kasabit-sabit, kahit di sila katanggap-tanggap, trabaho mo yan, that you lift him up. That you lift him up. Amen. Isa na kayo eh. Trabaho mo ngayon yan. Na-lift up mo siya.
I-build up mo siya. Dalhin mo siya doon sa lugar kung dapat nasaan siya. Hindi mo siya pagsasalita ng masama. Hindi mo siya iputa sa kanyang ulo. You submit to your own husband. Gaano man kataas ang kinikita mo, gaano ka man kagaling, submit to your own husband. Eto naman. Okay na po ha, mga nanay, mga babae. Okay na. Next na tayo. Sa mga lalaki na. Hindi naman tayo, ano lang. Okay. Husbands to their own wife. 1 Peter 3 verse 7, husband, in the same way, be considerate as you live with your wives. Treat them with respect as a weaker vessel, and as a heirs to you, with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Mga lalaki, asawang lalaki sa asawang babae, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag ang asawang lalaki, hindi siya considerate sa kanyang asawang babae, pinagkasalitaan niya ng masamang salita, sinasaktan niya, pinagbubuhatan niya ng kamay, hindi niya tinatrato ng maayos, hindi niya ginagalang, may problema ka kay Lord. May problema ka kay Lord. Narinig ko to nung kaila Pastor PJ, nung despedida, send-off. Sabi, mga babae, mag-ingat kayo. Huwag niyong papalungkotin na lalaki, back up namin si Lord. But I beg to disagree with that statement. Why? Pag ang isang lalaki, minamaltrato niya, hindi niya kinoconsiderate, hindi niya inaalagaan ang kanya asawang babae, may problema ka kay Lord. God will hinder your prayer. That's the bare reason. God will not answer your prayer unless you treat your wife properly. Unless mahalin mo ang iyong asawa, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Ano po ba yung pagmamahal na meron si Kristo sa kanyang iglesia? Inalay niya yung kanyang buhay. Pinrotektahan niya. Nagbigay siya ng future para sa kanyang church. Ganun daw po ang klase ng pagmamahal na hinahanap sa mga asawang lalaki para sa kanilang asawang babae. Amen po ba? Nagkakaroon po ba ng tamang order? Nagkakaroon po ba ng harmony? It should start in the family. No? Husbands to their own wife. And next, eto, sige, para lang dagdagan ko yung statement ko dun sa maltreatment or mistreatment sa mga asawang babae. Si Hagar, hindi naman siya legal wife, di ba? Pero si Hagar, na-mistreated siya. Na-mistreated siya ni Sarah at hinayaan siya ni Abraham na lumayas. Pero nagpalayas naman si Sarah. Alam niyo po ba, na-encounter niya si Lord habang nasa disyerto? Ito pong si Hagar, na isang alipin, na isang Egyptian. No? She was mistreated at lumayas siya. Kinomport siya ng anghel. Hindi ko nalagay yung verse, pero nasa Genesis to. Kinomport siya ng anghel at pinangakuan pa siya na i-increase ang kanyang anak na si Ismael. And then, Hagar said, "You are the God who sees me." For she said, Now I am seen. Ngayon, nakikita na ako. Ganun ba yung mag-usap tayo mga nanay, mga kababaihan, ganun ba yung pakiramdam na parang pag hindi ka natatrato ng masama, ng maganda, parang, ito, example lang to, kahit di nyo sagutin, no? Pagka hindi pa tayo natatrato ng maayos, ang pakiramdam natin, hindi tayo nakikita. Ganun ba yun? Kasi sabi rito ni Hagar, ngayon, nakita na ako. Now I have seen. Hindi sa nakakita na ako, pero ngayon nakita na ako, naramdaman ko na yung halaga ko. And tinawag niya si Lord sa lugar na yun na The One Who Sees Me. Isa po yan sa napakagandang title ni Lord. The One Who Sees Me. The One Who Sees Me. The One Who Sees Me. Okay. Children to their parents, of course. Ito na, gustong-gusto ito ng mga magulang. Dalawa lang naman po yung pinapagawa sa mga anak. Obey and honor your parents. Ephesians chapter 6. No? Verse 1.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Mga kabataan, lahat naman po tayo anak. Yun lang po ang kailangan natin gawin. Obey and honor. Obey and honor. Obey and honor. Next. Citizen to authorities. May right order pa rin. Before I go there, children to their parents. Pag tayo, mga kabataan, pag maghahanap ka ng mapapangasawa mo, or mga kabataan babae, pagka nagtitingin ka ng mga manliligaw mo, or vice versa, nililigawan mo, tignan mo kung paano nila itrato yung kanilang magulang. Oo, may mga magulang na hindi okay, may magulang na okay, pero tignan mo pa rin kung paano niya itrato yung kanyang magulang, paano siya magsalita sa magulang niya. Makikita mo kung anong klaseng tao yung pwede mo makasama. No? Kaya sabi nga natin April titignan dapat sa bahay, yung mga manligaw niya, pinapapunta niya sa bahay. Minsan di na nakakapunta sa church kasi hindi na pumapasa. Okay. Kasi po, mga mahal kong kapatid, mga kabataan, kung tayo po ay marunong magpasubmit sa authority, una, authority ni Jesus, ikalawa, authority ng ating magulang, makakapag-submit na tayo sa authority ng leaders natin sa simbahan, no? Authorities ng teachers natin, ng mga nakakatanda, and etc. Kailangan may maayos po tayong recognition ng authority. Hindi po tayo mga rebelde dapat. Mga kabataan ngayon, di ba? Pag mas, rebelde ka, mas cool kid ka. Di ba? Yun po ay hindi po disenyo ng Diyos. Hindi po yung right order. Kaya nga po ang tawag sa family na hindi nasusunod yung maayos yung tatay or broken family, yung mga anak nagiging juvenile, delinquents, ang tawag is dysfunctional family. Tama ba? Bakit dysfunctional family? Kasi walang harmony. Yun. Walang right order. Walang recognition ng authority. And nagugulo rin yung authority, yung harmony, pagka ang nagiging boss na is yung anak. May ganyan ba ngayon? Nauusin, di ba? Sunod-sunuran na si nanay at si tatay sa gusto ng anak. May ganun ba? Magulang sa kanyang mga anak, inuutusan tayo na, Ephesians chapter 6 pa rin yun, nasa 4 or 5 or 6, na yung mga tatay, dapat sila yung nagdidisiplin sa kanilang mga anak. Sila yung nagtuturo ng daan ng Panginoon. Hindi po dapat natin pinapagkatiwala lang basta yung anak natin sa mga Bible school. Maganda naman yan, nandyan sila, pero hindi mo pwedeng ibigay sa kanila yung responsibility mo. Pag yung anak mo, hindi mo nagustuhan yung ugali, sabihin mo, yan ba yung tinuturo sa inyo sa church? Kung ako yung anak, sabihin ko, ano po ba ang tinuro mo sa akin, tatay? Hindi mo naman po ako pinaglaanan ng oras para maturuan ng daan ng Panginoon. There should be an order. Hindi po tayo pwede magrebelde sa harmony, sa order ng Diyos. No? So, citizen to authorities, kailangan din po natin magpasakop sa mga authority, sa policies. Excuse me? Slave to their masters. Ano ba? Dati kasi may legal yung slavery. Sa panahon ngayon, trabaho na lang. May sweldo ba yung mga slave dati? Wala, no? Pero at least tayo may sweldo. No? So, anong ibig sabihin dito? Sabi rito sa 1 Peter 2:18-19, huwag kang maglilingkod sa kanila na parang sa tao ka naglilingkod. Maglilingkod ka sa kanila alang-alang sa Panginoon. Parang sa Panginoon ka naglilingkod. Yun daw dapat yung pagtrato natin sa ating mga masters. So yung mga boss natin, di dapat natin sinisiraan eh. Oo, totoo. Hindi dapat. Saka hindi rin tayo dapat masyadong nagpapakabida sa harapan niya. Ang ginagawa dapat na sa boss natin, nililip up natin sila. Totoo yan. Nililip up natin yung boss natin, binibigyan natin sila ng credits. Ay, nako, i-feed nyo yung ego ng boss nyo.
iano nyo siya, parang ililip up nyo siya, ay ano, at thank you sa advice ni boss, kaya gumanda yung design, na-close ko yung client dahil, kasi advice ni boss, etc. I-feed natin yung ego nila. Pero hindi para sa ka lang, magkaroon ka ng upper hand. Gawin mo yon dahil parang sa Panginoon mo ginagawa. No? May paggalang at pagkatakot sa Panginoon. So, masters to slave. Ayun din naman, yung mga boss naman, itrato rin naman natin yung mga kapatid yung mga, let's say, employee natin or mga mas, maybe kasambahay natin na parang kapatid natin sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo totoong master, may master tayo, slave lang din tayo. Yun yung sinasabi ng verse na to. So there should be a perfect harmony. And ito, last na po ito. Finally, brethren to one another. Ano po ba yung relationship or yung harmony na meron dapat ang brethren to one another? Tignan po natin, 1 Peter 4, 8 to 11. Tignan natin yan. Yung sa 3 verse 8 sabi rito, finally, all of you, ang tinutukoy na po rito yung sinulatan, yung sambayan ng Kristiyano. All of you, live in harmony with one another. Ulitin ko, all of us, live in harmony with one another. Be sympathetic, ibig sabihin, magkaroon ka ng, habag ng pangunawa. Love as brothers, magmahalan na kagaya ng mga tunay na magkakapatid. Be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. So pag may kapatid po tayo na ginawan tayo ng kasamaan or maybe ng insult, sabi rito, wag dapat nating tutumbasan din ng insult. No? But with blessing. Or maaring applicable din po ito sa mga tao sa labas. Evil with evil, insult with insult, but with blessing. Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. No? Hindi natin pagka binato ka ng abato, anong gagawin? Iwas ka, syempre, alang saluhin mo ng mukha. Iwas ka. Na? Pero sabi ng Panginoong Hesus, pagka pinalakad ka ng 1 milya, dagdagan mo ng 1 milya. Pagka hiningi yung isa mong pisngi, ibigay mo yung isa mo pang pisngi. Grabe, no? Yun po yung love dapat natin sa isa't isa. Tingnan natin sa 4, 8 to 11. 1 Peter 4, 8 to 11. Above all, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Ang ganda ng rhyming, no? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat at huwag mangbablak. Ay, wala pala. Walang mambablak dyan, ha? Baka may mga nambablak dyan, mga kabataan. Huwag kayo mambablak. Oh. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming... Minsan yung pagmamahal din pumapawi ng maraming gutom. Yan, kasi ililibre ka na, 7-Eleven. No, magmahalan po tayo ng tapat. Ang treatment po natin sa isa't isa, let us have an open communication. Wag po natin isa-silent treatment yung kapatid natin. Are you with me? Wag natin siyang ituturing na parang anino. Kagaya ni Hagar na nasa isang tabi lang, walang may paki sa kanya. Wag po mga mahal ko kapatid. Alisin po natin yung ginagawa ng mundo na silent treatment pagka hindi tayo okay. Pag may hindi ka magandang ginawa sa akin, ayoko sa'yo. Block na kita. Naka-restricted ka na. Hindi ko na makikita message mo. I warn you mga mahal ko kapatid, kabataan, kung leader man, wala akong gustong makita na gumagawa nun dito. Alisin po natin yung silent treatment, alisin po natin yung mga block. Let us have an open communication. Ipakita po na kung sagana yung sakit, sagana yung kasalanan na nagawa sa'yo, higit mong pasaganaanin yung pag-ibig. Lawakan mo yung pangunawa. Mag-usap kayo. Because yun ang harmony na hinahanap sa isa't isa. Tingnan natin. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan
at gawin ninyo to nang hindi mabigat sa loob. O sila, Pastor JB, bukas ang tahanan. Ang daming mga tenant dati. Ngayon, ang sekretaryo, ang saranilyo. Diba? So, maraming bukas ang tahanan. Okay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ito na yung paglilingkod. Ito yung paglilingkod towards one another. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Okay naman, medyo word of God naman pinapangaral natin. No? Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga mahal ko kapatid, kung gagawin lang po talaga natin to, makikita ng Lord. Alam niyo po yung blessing, kung tayo po ilalakad sa unity and harmony, yung blessing po talaga dadaloy sa buhay ng bawat isa at sa iglesyang ito. Finally, leaders to the flock. Ano po dapat yung relationship or yung harmony between the leaders and the flock of God? Between the leaders and iglesia ng Diyos or yung mga tupa. 1 Peter 5, 1-4. To the elders among you, sa mga matatanda, ibig sabihin ito, spiritual leaders, I appeal, yan, sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. Ito, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Huwag niyo asikasuhin yung kawan ng iba. Asikasuhin yung kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Amen po ba mga leaders? Amen. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyo makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong sasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastol, ito po yung Panginoong Hesus, the chief shepherd, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. And lastly, ano ba yung harmony or yung relationship dapat ng Christians sa enemy of God? Hindi, tignan natin. Ano dapat relationship nila? Tignan natin 1 Peter 5:8. Because when we found a new relationship with Christ, dapat nagkaroon din tayo ng bagong relationship sa kasalanan. Dapat, nag-break na kayo ng kasalanan. Dapat meron ka ng puot sa kasalanan. May pandidiri ka na sa kasalanan. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kahawin ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan siya at pagpakatatag kayo sa inyong panampalataya sa Diyos. Tulad alam ninyo, hindi lamang kayo nagiging sa kahirapan, kundi kayo din ng mga kapatid sa buong daigdig. Ang relationship na isang Kristiyano sa kahawin ng Diyos is dapat ano lang siya, kung dati ahas yan, bulati na lang yan ngayon. Oh. Ganon. I-acknowledge mo na, umaaligid-aligid siya, naghahanap ng mahina, naghahanap ng conflict sa mga magkakapatid. Totoo po yan, humahanap po yan siwang sa mga magkakapatid. Tapos, dun siya kukubra. So, ang gagawin po natin is, i-acknowledge natin na umaaligid lang yan, pero wala na yung pangil. So yung fear natin for confrontation maybe. Yung fear natin for saying sorry maybe. Yung fear natin para makipagbati sa mga kapatid and live a harmonious life is possible. Hindi siya imposible. Hindi siya mahirap gawin. Mari po bang tumayo ang bawat isa? Kung tayo po ay mamumuhay ng may kaayusan, ayon sa disenyo ng Diyos, mamuhay tayo ng may pag-ibig. Amen po? Amen? Amen? Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito. Ikaw nga po, Diyos, ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw may-ari na lahat ng bagay sa aming buhay.
Ikaw ang aming buhay, Panginoon. We are sorry, O Diyos, kung kami nga po ay nagiging Lord over ourselves. Kami po ay nagiging Lord over sa mga ibang tao. Kami, Panginoon, ay nagiging hari-harian sa aming mga puso. Kami, Panginoon, nagkakaroon ng fake ownership sa halip na ikaw lang po ang may-ari, Panginoon. Once again, we surrender everything to you. Can we say, mga kapatid, Jesus Christ, I surrender everything to you. Jesus Christ, I revere you in my heart as my only Lord. Panginoon, hayaan mo pong maranasan namin ang isang buhay na ayon sa iyong perfect design. Fully functioning, growing church, may kaayusan, nagmamahalan ng lubos, nagmamahalan ng tunay, Panginoon, na may pagkatakot sa iyo. Panginoon, sinasawata namin, winawaksin namin, hinahatid namin sa iyong paanan ang lahat ng mga balakid, ang aming self-pride, ang aming weaknesses, ang aming hatred, ang aming negative tendencies, ang aming weakness, ang aming sarili ay hinahatid namin sa iyong paanan. Lord, cleanse us by your word. Edify us, Panginoon. Strengthen us by your Holy Spirit. Compel us by your love. We want to live for you and you alone. We want to love one another. We want to love our brethren. We want to love those who you love, Panginoon. And despise those who you despise, which is sin and death. Panginoon, maranasan nawa ng mga kapatid namin ito, ng JCOD, ang iyong dakilang disenyo at plano sa lugar na to. May we walk in love, walk in harmony in our lives. Tinataas ko rin po sa Panginoon yung mga family, may mga problema, Panginoon. Asawang lalaki sa kanyang asawang babae, vice versa. Magulang sa kanyang mga anak, anak sa kanyang magulang, Panginoon. Lord, kung meron po sa lugar na to, sa oras na to, yung nakakaranas ng broken family, nakakaranas, Panginoon, ng sigalot sa kanyang family, dahil doon, they are torn day and night. Nahihirapan sila day and night dahil dito, Panginoon, as if may nakadagan sa kanilang dibdib, may nakasaksak sa kanilang likuran. Oh God, mahabag ka, Panginoon. Makialam ka sa kanilang pamilya. Kumilos ka, Panginoon. Hindi ka lang po, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw rin po ay Panginoon ng aming pamilya. Alang-alang sa iyong banal na pangalan, we surrender, Panginoon, everything unto you. Kung may nakakaranas po rito ng dysfunction, Panginoon, sa kanyang life, may bagay sa kanyang buhay na hindi nasa ayos, maybe relationships, maybe sa trabaho, maybe personal relationship sa ibang kasarian. Oh God, we surrender unto you. Ayaw na po namin yung blueprint na ginawa namin para sa aming sarili. What we want is your blueprint that you've handed down to us, Panginoon. Yung perfect design mo para sa aming buhay, Panginoon. Ito yung po ang aming nais, Lord God. Yun po ang aming nais, Lord God. Kung meron din po rito, Lord God, na hindi rin po ayos yung kanyang financial, Panginoon. And sa pag-aaral na ito, nakita niya na may correct order. Lord, we surrender it to you, God. The correct order is that ikaw ang may-ari, we are just stewards, Panginoon. Dahil ikaw ang may-ari, ikaw magpapalago, Panginoon. Ikaw ang nagpapala, Panginoon. Kami lamang po ang gumagawa. We surrender everything unto you, God. Maraming po salamat na ikaw ay Diyos na buhay at maaari ka namin makilala sa bawat oras, bawat araw, bawat panahon. Lord, kung meron din po rito, hindi okay yung kanyang habit, hindi okay yung kanyang relationship sa pagkain, sa pleasures, Lord God, we repent of it. We surrender it to you. Correct, Panginoon, the order of our lives, oh God of order. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Kung meron din po rito na hindi rin po ayos ang kanyang kalusugan, Panginoon, repair it and teach us the correct way of taking care of our body. Lord God, we pray. We pray, we pray. Oh God, oh God, oh God, you are God of order. You are the God who sees, Panginoon. You are Lord, you are Lord, you are Lord. We thank you. We glorify, magnify your holy, most mighty name forever and ever. Amen. Hallelujah. Nakakaupo na po. Salamat sa Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.